Agri sa agrikultura, maunlad na buhay masagana. Kinalakihan na ni Efren Mendoza ang pagsisibuyas. Subalit hindi bilang nagme-may-ari ng sariling sibuyasan. Nagsikap siya para magkaroon ng kanyang sariling taniman na lumawak sa mahigit 20 hektarya na ngayon. Si Mang Roland Angala naman ay hindi lang nakakaraos sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya. Nakakapagtabi pa siya ng maaari niyang magamit sa pagpapalawak ng kanyang sibuyasan. Kung yan ay hindi tagumpay, ano ang itatawag sa kanilang natamo? Ang bahagang ito ay handog sa inyo ng Masinag Organic-Based Liquid Fertilizer, a quality product of Revolutionary Solutions Technologies and Products Incorporated. Bata po ako, talagang magsisibuyas na kami ng tatang ko. Kaya, mga ano po siguro, 30 years na po. Dati po kaming nakikisama lang. Wala po kaming puhunan nung buhay pa'y matanda ako. Nung pong maulila na ako, hindi na po ako napagtapos ng pag-aaral. Sa pa po, naging practical ang takbo ng isip ko na para pong nakikinig-kinit ako po nung bata pa ako na sa sibuyas ang pera. Kaya po nung hindi na po ako nakapag-aral, nagsibuyas na po ako. Hindi nabigo si Efren sa pagtatanim ng sibuyas. Taon-taon ay kumikita siya. At ang kinita niya ay masinop niyang inilaan para magkapagsarili. Sa kanyang karanasan, ang uri ng sibuyas na itinatanim ay yaong angkop sa klase ng lupang taniman. Kailangan po yung tatanim yung klase ng buto, yung akmaro sa lote na tatamnan. Isa pa po, kailangan po yung lupa malabo. Bagamat pagsapit ng 70 araw ay magulang na ang itinanim na sibuyas. Annual o minsan lamang sa isang taon, maiging magtanim nito dahil hindi hiyang sa ordinaryong sibuyasan ang maulan o labis na pagkabasa. Kalamidad ang numero 1 kalaban ng sibuyas. Ito po ang epekto ng ulan sa sibuyas. Medyo ibig-ibig po siyang dumulas. Ayan. Nangangailangan rin ng abono ang sibuyas at para kay Mang Efren, epektibo ang pinaghalong organiko at conventional na pataba. Kontento na rin siya sa local market bilang bentahan ng kanyang ani. Marami pong buyer dito sa Bungabon. Dito na, taga rito na lang din po, mga bumibili. Kung tulong rin lamang ng pamahalaan sa kanyang pagtatanim ang pag-uusapan, sapat naman ito para sa kanya. Hangad lamang niya na sana ay maiwasan hangga't maaari ang kumpetensya mula sa inagat na sibuyas, lalo na kung smuggled. Sa panahon ng taniman ng sibuyas, napapamahaginan po kami ng mga libreng buto. Tulad po ako, nabigyan po ng generator na pampatubig. Isa na po yun sa naging biyayang galing sa lokal na pamahalaan dito. Sa teknolohiya po, kumpleto na kami. Kung maaari lamang po sana, kung panahon ng anihan at panahong hawak pa ng magsasaka ng sibuyas, iwasan po sana ng import. Gayunman, walang mairereklamo si Mang Efren sa mga biyayang hatid ng pagsisibuyas. Lahat po ng kabuhayan ko sa sibuyas galing. Nakapag-graduate na po ako ng 2 kolehiyo. 4 po yung anak ko. Bali 3 na po yung napagtapos ko ng pag-aaral. Nakapagpundar na rin po ng gamit na mga makinarya sa bukid. Tapat na pong ika nga po ay guminhawa yung pamilya. Huwag nating kalimutan yung sibuyas dahil may jackpot po dito. Pagsisibuyas din ang hanap buhay ni Roland Angala. Mga sa 13 years na po ako nagsisibuyas. Wala po kasing ibang pinagkakakitaan dito kundi pagkagap po gantong panahon kundi puro sibuyas. Saka po sa sibuyas po kasi pagka na-jackpotan, malaki po ang kita. Pagka naman po nasabay sa kalamidad, malaki din po lugi. Ang karanasan ni Mang Roland sa pagsisibuyas ay halos katulad rin ng kapwa niya magsasaka sa Nueva Ecija. May pagkakataong tiba-tiba siya sa produksyon. Mayroon namang panahong bumababa ang kanyang produksyon. Pagka po tinamaan, nakaka-500 pataso hanggang 700. Pagka naman po mahina,
Mga 300 lang po yung pababa. Para maging malusog ang kanyang pananim at makaiwas na rin sa sakit na maaring tumama rito, umaasa din si Mang Roland sa abono. Noong po kasing araw, hindi po gumagamit ang ginagamit lang po kasi namin nung nakakaraan, puro po chemical. Ngayon po, gumagamit na po kami ng organic para po maibalik yung taba ng lupa. Kung noon ay gumagamit siya ng dumi ng manok at coco dust para ihalo sa kemikal bilang pataba sa sibuyas, ngayon, sa masinag organic liquid fertilizer na siya umaasa. Gumamit po ako ng masinag, sa punlaan pa lang po, nasubukan na po namin gumamit. Nung hindi pa ako gumagamit ng masinag, kasi karaniwan po, ang punla po rito, tinatinim ng 40 hanggang 45 days. Eh nung nagamitan po namin ng masinag, 37 days lang po, nakapatanim na po kami. Napansin ni Mang Roland na sa masinag, mas mabilis mag-mature ang kanyang sibuyas. Malaki rin ang itinaas ng volume ng kanyang ani. Mula sa 200 bag na inaani, ngayon pa lang nakikita na niyang aabot sa 500 bag ng sibuyas ang kanyang aanihin. Dati, parang imposible pero ngayon hindi na kasi nakita na yung resulta. Sa kabila ng mga problema sa pagsisibuyas, aminado si Mang Roland na higit pa sa sapat ang biyayang nakukuha niya mula rito. Kahit naman po paano na ayos naman po yung pamumuhay, natutustusan naman po yung pang-araw-araw na gastusin. Minsan po, pag magandang ani, nakakapagtabi pa ho ng konti. Bukod sa natatamong pansariling kasiyahan, nakakatulong pa si Mang Roland sa mga kababayang nabibigyan ng trabaho sa kanyang sibuyasan. Hindi baling makipaglaro si Mang Roland sa lagay ng panahon, sa presyuhan ng sibuyas sa pamilihan, sa pagkuha ng alokasyon sa storage. Basta't sa pagsisibuyas, walang atrasan. Walang po, siguro po, wag na lang kung magsasawa sa pagtatanim ng sibuyas, meron pa rin pong jackpot. May jackpot nga daw eh. Meron pong jackpot. Ang bahaging ito ay niadog sa inyo ng Masinag Organic-Based Liquid Fertilizer, a quality product of Revolutionary Solutions Technologies and Products Incorporated. Muli tayong magluto ng isang recipe na gumagamit ng mga produkto mula sa kabukiran, mainam para sa ating kalusugan at iba pang putahe para naman sa inyong panlasa. Good morning po sa inyong lahat. Bali, ang recipe po natin ngayong umaga ay malunggay cordon bleu. Meron po ako dito chicken breast. Pinalapad po natin to. At lalagyan po natin itong pampalasa, paminta, konting stevia, sweet and fit. Slicein po natin ang ating kesong puti into dice. Sunod ang malunggay. Titiklop na po natin siya. Tutusukin na po natin ang bamboo skewer. Magdadagdag po ulit tayo ng malunggay. Didredge po natin sa flour, sa itlog, sa breadcrumbs. Oras na po para i-deep fry. So after po natin ma-brown ang ating cordon bleu, i-prepare na po natin ang ating sauce. Mag-melt po tayo ng butter. Next, ang onion. Lagyan po natin ng onting asin at pepper. Next, garlic. Durugin po natin ang kalabasa. Lagyan na po natin ang ating chicken stock. Ang ating onting pampatamis at pampaninam ng sweet and fit.
Also, para ilagay natin ang ating milk. Okay na po siya, pwede na po natin i-plate. Okay po, so tapos na po ang ating dish, ang malunggay cordon bleu natin with kalabasa gravy. So salamat po. Ano man ang inyong hanap buhay, kailangan ang pagpupursige. Kaakibat nito ang tiyaga na sa huli ay magbubunga ng napakaganda. Yan ay naangkop rin para sa ating mga magsisibuyas. Mabuhay kayo! Ako po si Nina Taduran hanggang sa susunod na Sabado. Dito pa rin sa Agrikultura, etc. Agrikultura ang susi sa kaunlaran. Agrikultura masaganang pamayanan. Agrikultura ang kabalikat ng bayan para sa ating kabuhayan. Agri sa agrikultura, may kinabukasan kay ganda. Agri sa agrikultura, maunlad na buhay masagana. Agrikultura ang susi sa kaunlaran. Agrikultura masaganang pamayanan. Agrikultura ang kabalikat ng bayan para sa ating kabuhayan. Agri sa agrikultura.